Mon, ikaw ba'y naintindihan mo yung Latin Mass? May mga napulot lang tayo ng konti. Ed and Jovi, I hope you can clear me right now. Yeah, And it's all this clear. time, andito ako ngayon sa area kung saan ito yung nakaset up na yung mga security screening equipment para sa lahat ng mga papasok ng St. Peter's Square who would want to stay here until magkaroon nga ng bagong Santo Papa para sa pagsisimula ng conclave. So kanina actually meron tayong mga napulot lang dyan sa misa, no, sa homily ni Cardinal Giovanni Battista Re, the Dean of the College of Cardinals. Ang sinasabi lang niya sa public is hinihimok niya ang lahat na manalangin sa Panginoon, nagawaran ng simbahan ng Santo Papa na nakakaalam kung paano buhayin yung konsensya pati na yung kamalayang moral at pang-spiritual ng lipunan, lalo ngayong panahon ng technological progress, ngunit marami nakakalimot sa Panginoon. And this time, natapos na nga yung misa, talagang unti-unti na rin tumarami yung mga tao dito sa St. Peter's Square. At bago sila makapasok dito, talagang tight yung security screening for them, especially yung mga nakapasok pa doon sa may St. Peter's Basilica. So what is important now is to look dito sa schedule mamayang hapon dahil 3:45 p.m. Vatican time, magsisimula na yung pinaka-conclave process, no? So, yan yung isang inaabangan. Pero ang sinasabi kasi ng Vatican, yung pagboto will be starting tomorrow pa. Jovi, and then? So tomorrow pa the first vote will not be tonight anymore. It will be tomorrow. According to the Vatican News, or the Vatican per se, they are saying that the voting will begin tomorrow at 9:15 a.m. There will be mid-morning prayer in the Sistine Chapel and they will begin voting. Pero this is the catch, Ed. Dahil according to the process also of the conclave, after the discussion of the Apostolic Constitution, tatanungin ng mga cardinal electors, no, kung meron ba silang tanong, meron ba silang mga concerns sa final step na ito. Kung wala naman, another question will be raised. Yan ay kung itutuloy na ba natin ngayon ang mismong botohan or ipagpapaliban ito sa susunod na election time. Yan ay dahil, kung maalala natin, ang pinakaproseso ng conclave sa umpisa, mahaba-haba ito. Dahil isa-isang manunumpa sa isang oath of secrecy ang bawat cardinal elector. At yan ay pagpasok na nila sa Sistine Chapel. Tandaan, meron pa mga misa, meron pa mga prayers yan. At may pagkanta pa sila ng Come Holy Spirit, no? Yung Veni Creator Spiritu. At ito ay after nito na matapos lahat ng 132 cardinals na papasok dito sa Sistine Chapel, dahil yung isa mananatili lamang sa Casa Santa Marta dahil hindi niya kayang tumayo at umupo ng matagal, saka na sasabihin yung mga katagang extra omnes para lumabas na lahat ng wala namang kinalaman sa magiging conclave dito sa loob ng Sistine Chapel. And then after na makapagdesisyon ang mga cardinal electors kung tuloy nga ba ang eleksyon o hindi, babalik na ulit sila sa Casa Santa Marta to take a rest. So Mon, just to be clear, no vote at all today, if I'm getting you right. However, they will still they will still isolate themselves today for final discussions, for any other questions that may have to be brought up, and for a final decision as to whether or not they will pursue tomorrow the voting. Did I get you right? Yes, Ed, kasi initially, kahit hindi pa nagsisimula itong pinaka-conclave, nagkaroon na ng release, no, ng statement ang Vatican that the voting will begin tomorrow. Pero ang sinasabi nga ng mga religious and leaders dito, hindi yan yung pinaka-process . After kasi ng Apostolic Constitution discussion, doon palang tatanungin kung they will pursue the voting after nung mismong mga oath at yung discussions o hindi pa. So, nakaantabay, nakaabang ang lahat kung ito matutuloy o hindi. Pero if you're going to take the statement of the Vatican, the voting will start tomorrow. Pero yun nga, in terms of secrecy and isolation, once na magsimula na itong conclave, talagang they need to practice the secrecy dito nga sa ginagawang proseso ng pagpili ng Santo Papa. So mula sa pagstay nila sa Sistine Chapel hanggang sa Casa Santa Marta, talagang they need to practice this secrecy
kahit paano? I think it's interpretation because yung at least yung Western media there's a reporting that there will be a vote tonight. But I think Mon, kaya lang ginagawa yon, it's because of what Ed told us earlier na medyo symbolic lang naman yung tonight. Symbolic vote. Na So kumbaga wala pa in talaga sa recognition of- ma-attain. In recognition of the senior cardinals. So that's also a possibility. Yeah. So in effect, parang, Mon, if I'm getting you right again, what we probably will expect tonight is more of housekeeping and administrative. Housekeeping administrative. Yes, More yes, of that's that. right. And of course, the oath-taking, which of course is very important kasi individual It's yan, the vow. mahaba-haba yan. That's the vow that they have to take. Yeah. Tama. Mahaba-haba kasi yan. Again, 132 itong mga binabanggit natin dito na mga cardinals na manunumpa para dyan sa conclave. Conclave.